Pinatibay ni Marco Rubio ang kanyang pahayag laban sa Iran at ipinagtanggol ang tugon ng militar ng Estados Unidos matapos pagbabarilin ng mga puwersang Iranian ang mga barkong Amerikano sa kipot ng Hormuz. Ngayong Biyernes, ika-8 ng Mayo 2026, ang pahayag na nagpakita ng posisyon ng Washington ay direkta. Tanging mga hangal na bansa lang ang hindi gumaganti kapag binabaril sila. Ayon sa pinakamakapangyarihan, kalihim ng Estado ng Amerika, nasa internasyonal na tubig ang mga destroyer ng Amerika. Inatake sila ng mga misil, drone at mabilis na bangka at gumanti sila para protektahan ang sarili nilang tripulasyon. Nagbigay si Rubio ng bagong pananaw sa krisis, sinabing posibleng ulit bombahin ng matindi ang Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya. Ikukuwento ko lahat ng yan, pero siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para laging updated at makatanggap ng real-time na impormasyon. Sa pamantayan ng kredibilidad, Milson Alves, ang sentrong punto ng sinabi ni Rubio ay hindi basta-bastang banta. Nangyari ito matapos ang sagupaan sa kipot ng Hormuz, kung saan sinabi ng Central Command ng Estados Unidos na na-intercept nila ang mga pag-atake ng Iran sa 3 barko ng hukbong dagat. Ayon sa ulat ng Amerika, walang barko ng Estados Unidos ang tinamaan at inatake ng mga puwersa ng Amerika ang mga pasilidad militar ng Iran na konektado sa agresyon. Ayon kay Trump, ligtas na nakaalis ang 3 destroyer at nagkaroon ng mga pinsala ang Iran sa mga lugar na ginamit sa pag-atake. Ang mga barkong Amerikano ay kasali sa pagsisikap na muling buksan ang daanan sa dagat. Sa loob ng proyektong Kalayaan, isang operasyong inilahad ng Washington bilang depensibo at nakatuon sa pagprotekta sa pagdaan ng mga komersyal na barko. Ihinwalay ni Rubio ang yugtong ito mula sa operasyong Epikong Bagsik na idineklara niyang tapos na matapos tamaan ang mga target na militar ng Iran. Ayon sa kanya, mas limitado ang bagong yugto, mag-escort, magkoordina, protektahan ang ruta at tumugon sa pag-atake. Dito niya sinabi, walang tigil putukan na mag-uutos sa hukbong dagat na tanggapin ang nakahintong misil. Lalong lumalala ang sitwasyon sa Hormuz dahil marami nang namatay at may mga naipit na barko. Ayon kay Rubio, ilang araw bago nito, hindi bababa sa 10 sibilyang mandaragat ang namatay sa krisis at halos 23,000 mula sa 87 bansa ang nasa mga barkong naipit o nanganganib sa reyon. Ito ang dahilan kaya itinuturing ng Washington ang insidente bilang internasyonal na emerhensiya, hindi lang alitan ng 2 armadong puwersa. Ginagamit ng Iran ang krisis na ito bilang paraan ng presyon. Paratang ng Amerika na umasta ang Tehran na parang may kapangyarihang magpahintulot, humadlang, magpataw ng buwis o magbanta sa internasyonal na ruta. Tinawag ni Rubio itong hindi katanggap-tanggap dahil kung hahayaan ng mundo na kontrolin ng isang lokal na puwersa ang daanang ginagamit ng marami, maaring gayahin ito ng ibang kapangyarihan sa ibang sensitibong lugar. Hindi lang ito laban sa Tehran. Babala ito sa mga kaalyado na kinokondena ang Iran sa salita pero umatras kapag kailangan ng konkretong aksyon. Sa Roma, sinabi ni Rubio na higit pa sa mga notang diplomatiko ang inaasahan ng White House. Tinanong niya kung bakit hindi susuportahan ng mga kaalyadong Europeo ang pagsisikap ng Amerika na harapin ang Iran at muling buksan ang Hormuz. Binalansa ng Italia ang ugnayan nito sa Washington, panloob na politika at epekto ng digmaan sa ekonomiya. Pero inilagay ni Rubio ang issue sa simpleng paraan. Kung tinatanggihan ng isang bansa ang kontrol ng Iran sa isang international na daanan, kailangan nitong sabihin kung ano ang handa nitong gawin, bukod sa magreklamo. Naapektuhan din ng krisis ang NATO. Ipinaalala ni Rubio na isa sa mga dahilan kung bakit nagpapanatili ng puwersa ang Estados Unidos sa Europa ay ang kakayahan nitong magproyekto ng kapangyarihan sa panahon ng mga emerhensya. Kapag pinapahirap ng mga kasapi ng alyansa ang paggamit ng mga base sa critical na panahon, sinusuri ng Washington ang estratehikong halaga ng estrukturang ito. Malakas ang mensahe. Hindi ito pag-abandona, kundi presyon lang. Nais ng White House ipaintindi sa mga kaalyado na may seguridad ding ginagarantiya ang Estados Unidos. Nangangailangan ito ng kooperasyon kapag ang banta ay nagiging totoo at lumiletaw sa dagat. Kasabay nito, pinanatiling bukas ni Rubio ang pinto ng diplomasya. Ayon sa kanya, hinihintay ng Washington ang seryosong tugon ng Iran para sa posibleng negosasyon.
Inilarawan din niya ang sistema ng Iran bilang watak-watak at hindi maayos, kaya paminsan-minsan ay bukas ang Tehran sa negosasyon at minsan ay umaasa sa pag-atake, banta sa dagat at pagpuwersa sa mga barkong pangkargamento. Ang kaguluhan sa bansa ay pinatitibay ang pananaw ng Amerika na tanging presyon lang ang magtutulak sa rehimen na suriin ang gastos ng patuloy na pagsubok sa Estados Unidos. Umabot na rin ang alitan sa Security Council ng United Nations. Ipinupursige ng Estados Unidos at mga kaalyado sa Golpo ang resolusyon laban sa pag-atake sa barko, iligal na paniningil ng bayad at paggamit ng mina sa reyon. Ang kinatawan ng Iran ay nagtakda ng kondisyon na normalisasyon ng trapiko sa dagat ay mangyayari lang kapag tuluyang natapos ang digmaan at inalis ang blockade ng Amerika. Tinuturing ito ng Washington na panghingikil. Ang Iran ang lumilikan ng panganib sa dagat, humuhuli ng mga barko, tapos sinusubukan nilang makipagnegosasyon para alisin ang sarili nila sa problema na parang sila pa ang nag-aalok ng katatagan. Ikinonekta rin ni Rubio ang asalang Iran sa paggamit ng mga kaalyadong grupo sa rehiyon. Na magsalita siya tungkol sa Lebanon, tinawag niyang ahente ng Iran ang Hezbollah at sinabing panganib ito sa Israel. Para sa Washington, pareho rin ang lohika. Banta rin ito sa gobyerno ng Lebanon at sa mismong mamamayang Lebanese. Ang Tehran ay gumagamit ng direktang puwersa sa dagat at didirektang puwersa sa lupa para palawakin ang kanilang banta. Ngayon, inilagay ni Trump ang tugon ng Amerika sa ibang bilis. Kung ang banta ay laban sa mga Amerikano, barko o mahahalagang ruta, hindi na lang basta pahayag ang reaksyon. Ang sinabi ni Rubio ay nagpapaalala ng isang lumang pattern sa patakaran ng seguridad ng Estados Unidos. Kapag inaatake ang mga Amerikano at ang pananagutan ay iniugnay sa isang kaaway na rehimen, sinisikap ng Washington na ibalik ang diswasyon sa pamamagitan ng puwersa. Noong ika-15 ng Abril 1986 iniutos ni Ronald Reagan ang mga pag-atake laban sa mga target sa Libya matapos ang pambobomba sa diskotekang Label sa kanlurang Berlin na madalas puntahan ng mga sundalong Amerikano. 2 sundalong Amerikano at isang babaeng Turko ang namatay sa pag-atake, mahigit 200 pa ang nasugatan. Ang tugon na tinawag na Operasyon El Dorado Canyon ay iniharap bilang gantilaban sa mga aktibidad ng terorismo na iniugnay sa rehimen ni Muammar Gaddafi. Mabigat ang aral ng kasaysayan. Kapag sinusubok ng diktadura ang Amerika, ang pagkaantala ay nagmumukhang kahinaan na pwedeng mag-udyok ng bagong pag-atake. Iba lang ang ginamit na salita ni Rubio, pero pareho ang lohika. Kapag di tumugon ang makapangyarihang bansa sa pag-atake, mahihikayat ang kalaban na ulitin ito. Ipinakita na rin ng ibang mga bansa ng mga pagharang, pananakop at pag-atake sa mga ruta o estratehikong teritoryo ay bihirang walang kahihinatnan. Noong 1982, sinalakay ng Argentina ang Malvinas at nagpadala ang United Kingdom ng puwersang pandagat para bawiin ang mga isla. Tinapos ang digmaan na natalo ang Argentina. Nasa Tehran na ang susunod na hakbang. Kung seryoso ang panukala ng Iran, pwedeng umusad ang negosasyon sa presyon ng Amerika. Kung ipagpapatuloy nila ang paggamit ng misil, drone, mabilis na bangka at ilegal na kontrol sa trapiko, may pahintulot pa rin ang hukbong dagat ng Estados Unidos na ipagtanggol ang sarili. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Tingnan ang news links sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.